Number 10. Nabunyag Rutang Medieval. Sa matinding tagtuyot, umatras ang tubig sa isang imbakan at biglang lumitaw ang lumong batong tulay na matagal nang nakalubog. Noon, daanan ito ng mga kabayo at karaban ng mga mangangalakal, parang highway ng gitnang panahon na nagdurugtong ng mga komunidad at nagpapabilis ng palitan ng produkto at balita. Nakakakilabot isipin na isang pansamantalang pag-uurong lang ng tubig ang kailangan para mailantad ang kasaysayan. Habang pinipikturan at dinodokumento ng mga tao ang istruktura, malinaw ring paalala ito kung gaano kabago at kalalim ang epekto ng modernong panahon sa mga ilog at reservoir, at kung paano ang tagtuyot ay kayang magbukas ng bintana para masilip ang mga bagay na dapat sanay nananatiling nakatago. Number 9. Sinaunang lumba-lumba sa ilog. Sa isang mababang tubig ng ilog sa panahon ng tag-init, may napansing kakaibang nakausling bahagi sa putikan. Akmang-akma sa anyo ng buto pero hindi pangkaraniwan. Nang masuri, lumabas na ito'y fossil na bungo ng higanteng lumba-lumba sa ilog. Isang nilalang na hindi na umiiral ngayon at tila hindi tugma sa mga kilalang species sa lugar. Mas nakakagulat, ang kamag-anak nito sa kasalukuyan ay mas malapit pa raw sa mga lumba-lumba sa ibang rehiyon kaysa sa mga modernong lumba-lumba sa Amazon. Ibig sabihin, may panahon sa kasaysayan ng mundo na ibang-iba ang anyo ng mga ilog at lawa roon. At dahil lang sa pag-uurong ng tubig, nagkaroon tayo ng pagkakataong makita ang patunay ng sinaunang mundong iyon bago ito muling matabunan at tuluyang mawala. Number 8. Espadang Viking sa yelo. Sa matataas na bundok, kung saan halos walang tao ang umaakyat, may isang bagay na biglang sumilip sa natutunaw na yelo. Isang espada na parang iniwan lang kahapon. Dahil sa lamig at tuyo ng hangin sa taas, nanatiling buo ang metal at hugis nito sa loob ng mahigit 1,000 taon. Kaya nang makita ito, parang binuksan ang isang kapsula ng panahon. Pero mas nakakatakot ang mensahe sa likod ng milagrong pagtuklas. Kung kaya ng tunawin ng init ang yelong matagal nang nagyayelo sa loob ng daan-daang taon, ano pa ang iba pang bagay na maaaring lumitaw o mas masahol, masira bago pa maitala ng mga eksperto? Ang natagpo ang espada ay hindi lang relikya. Paalala rin ito na mabilis ang pagbabago ng klima at may mga lihim na unti-unting binubunyag ng natutunaw na mundo. Number 7. Multong barkong Nazi. Sa isang bahagi ng ilog na bumaba ang tubig dahil sa matinding tagtuyot, umangat mula sa putikan ng isang nakakatindig balahibong tanawin, mga lumang barkong pandigma na matagal nang nakalubog. Hindi lang ito simpleng bakal na kinakalawang, kundi mga barkong may kasaysayang madilim at mas delikado pa, may mga naiiwan o manong kargamento na maaaring sumabog kahit ilang dekada na ang lumipas. Dito nagiging parang multo ang mga barko. Tahimik silang nakalutang sa tanawin, pero ang presensya nila ay may banta. Habang bumababa ang tubig, mas lumalapit ang panganib sa mga komunidad at sa kapaligiran. Posibleng polusyon, posibleng aksidente, at posibleng trahedya kung mali ang paghawak. Halip na simpleng curiosity, ang paglitaw nila ay nagiging babala. May mga bagay na mas mabuting nakabaon na lang pero pinipilit na ngayong ilangtad ng tagtuyot. Number 6. Gising na sinaunang sakit. May mga sakit na akala natin ay tuluyan ng nalibing ng panahon, pero kapag natunaw ang yelong matagal nang nagyayelo, pwede pala silang magising. Sa isang malamig na rehiyon, nang magsimulang lumambot ang permafrost dahil sa hindi pangkaraniwang init, nabuksan ang mga lumong patong ng lupa na matagal nang nagsisilbing natural na vault. Doon, may nakatagong mikrobyo mula sa bangkay ng hayop na matagal nang nagyayelo at nang makawala, mabilis itong kumalat.
Ang resulta ay parang eksenang hindi mo aakalain sa totoong buhay. Nagkaroon ng outbreak, maraming hayop ang namatay at may mga taong nagkasakit. Dito mo makikita kung gaano kaseryoso ang epekto ng pagbabago ng klima. Hindi lang ito tungkol sa init o tagtuyot, kundi tungkol din sa mga nakatagong panganib na pwedeng biglang sumabog kapag nabuksan ang mga selyo ng kalikasan. Habang umiinit ang mundo, mas dumarami ang posibilidad na may iba pang natutulog na sakit na muling lumitaw. Number 5. Stonehenge sa Espanya. Sa tuwing bumababa ang tubig sa isang reservoir, parang may lumulutang na pahina ng prehistory at minsan literal na mga bato ang lumilitaw. Sa isang lugar sa Espanya, nang umatras ang tubig, unti-unting sumulpot ang isang sinaunang bilog ng mga bato na matagal nang nakalubog. Tinawag itong Stonehenge sa Espanya dahil sa ayos at dating nito. Mga nakatayong bato parang ritual na guhit mula sa libo-libo na ang nakalipas. Pero habang nakakabilib itong tingnan, delikado rin ang paulit-ulit na paglubog at paglitaw. Kapag ang bato ay laging nababasa, natutuyo tapos muling nababasa, mas bumibilis ang pagkasira. Parang nabubura ang kasaysayan sa harap mismo ng mga mata natin. Kaya't ang paglantad nito ay hindi lang wow moment, kundi isang karera laban sa oras para maitala at maprotektahan ang pamanang maaaring tuluyang mawasak dahil sa matitinding cycle ng tagtuyot. Number 4. Lumantad na bayang multo. Sa isang reservoir na sobrang bumaba ang tubig, may lumitaw na tanawing parang galing sa pelikula. Mga pader ng bato, wasak na bubong, at mga kalsadang matagal nang hindi natatapakan. Ito ang mga bakas ng isang bayang sinadyang lubugin noon para gumawa ng imbakan ng tubig. Habang tumatagal ang tagtuyot, unti-unting umaahon ang buong lugar na para bang bumabalik ang nakaraan mula sa ilalim ng lawa. Hindi lang ito simpleng tourist spot na nakakatuwang pikturan. Para sa mga dating nakatira roon, bawat bahay at guho ay alaala ng buhay na biglang pinutol. Mga pamilyang nilipat, mga kabuhayang nagbago, at mga kwentong naiwan sa ilalim ng tubig. At sa mas malaking larawan, paalala rin ito na kayang baguhin ng tagtuyot ang buong landscape. Mga lugar na akala natin permanenteng nakalubog, pwedeng muling lumitaw kapag nagbago ang klima at pamahalaan sa tubig. Number 3. Bakas ng dinosaur sa ilog. Kapag ang ilog ay halos matuyo, minsan hindi lang putik ang natitira, kundi mga bakas ng mundong napakatanda para ma-imagine natin. Sa isang parke, nang umatras ang tubig at naalis ang mga latak, lumitaw ang hanay ng mga yapak ng dinosauro na matagal nang natabunan. Napakalinaw ng mga impresyon, parang kagagaling lang dumaan, kahit milyong-milyong taon na ang lumipas mula nang iwan iyon sa malambot na lupa. Ang nakakamangha, ang ganitong mga bakas ay karaniwang nakatago sa ilalim ng tubig at sediment, kaya bihira silang makita. Kaya noong lumitaw sila, nagmamadali ang mga eksperto na idokumento at sukatin ang mga marka. Dahil alam nilang kapag bumalik ang ulan o tumaas ulit ang tubig, mawawala na naman ang bintana ng pagkakataon. Sa isang iglap, pinapakita ng kalikasan ang prehistory at sa susunod na iglap, binubura rin niya ito pabalik sa ilalim. Number 2. Balyenang may paa. Sa gitna ng disyerto, may lugar na dating sahig ng dagat at nang tuminti ang tagtuyot, mas lumawak ang bahaging nalantad. Doon, may natuklasan ang mga siyentipiko na halos hindi kapani-paniwala. Mga fossil ng sinaunang balyena na may malinaw na palatandaan ng paa at mga daliri. Parang sinasabi ng mga buto na may panahon na ang balyena ay hindi pa ganap na pangdagat, kundi nasa pagitan ng buhay sa lupa at sa karagatan. Ang ganitong uri ng fossil ay napakahalaga dahil isa itong missing chapter ng evolusyon.
paano unti-unting nagbago ang katawan ng mga hayop para makalipat mula sa lupa papunta sa tubig. At mas nakakabigat sa pakiramdam ang aral. Kung kayang baguhin ng klima ang isang masaganang dagat at gawing tigang na disyerto sa paglipas ng panahon, gaano pa kaya kabilis ang pagbabagong nagaganap ngayon? Ang natuklasang balyena ay hindi lang kwento ng nakaraan. Babala rin tungkol sa bilis ng pagbabago sa mundo. Number 1. Barkong digmaan lumitaw. Sa isang lawa na bumaba ng husto ang tubig, may biglang napansin sa umaatras na baybayin. Isang lumayang barkong militar na tila naghihintay lang mahanap. Dahil dekada itong nakalubog, inaasahan mong puro kalawang at wasak na piraso na lang ang matitira. Pero sa halip, lumitaw itong nakakagulat ang pagkabuo. May mga bahagi pang mukhang malinaw ang anyo na para bang nakapark lang sa ilalim ng tubig. Kapag ganito ang paglitaw, hindi lang ito tungkol sa history na wow. Para sa mga mananaliksik at lokal na otoridad, may kasamang responsibilidad dahil pwedeng may sensitibong gamit, posibleng may hazard at siguradong may epekto sa kapaligiran habang unti-unting naaagnas ang mga materyales. Sa isang banda, parang regalo ang pagkakataong makita ang relikya. Sa kabilang banda, ito rin ay matinding paalala na habang tumitindi ang pagtuyot, mas maraming bagay ang lilitaw at hindi lahat ng lilitaw ay ligtas o madaling harapin.